Magulang ng isang 11 years old pinatay sa kanyang harapan sa Caloocan City. Nakita ni Nancy Santos, hindi niya tunay na pangalan. Siya ay 11 years old lamang ng oras na iyon. Ang 6 na lalaki na pinatay ang kanyang mga magulang sa loob ng kanilang tahanan. At ayon sa balita, napatay din ng mga pulis ang isa sa 6 na pumasok sa kanilang bahay. Alamin natin ang buong kwento. Sa pagpatay kina Eddie at Baby Santos mag-asawa, ang tanging saksi ay ang kanilang mga anak na ang panganay ay si Nancy. Si Nancy ay 11 years old noon. Nauwi sa isang crime scene ang kanilang bahay. Bandang 3:00 ng madaling araw noong Agosto 15, 2016. Paikot-ikot na naglalakad ang isang tensyonado na si Baby Santos sa kanilang bahay sa Caloocan City. May hawak siyang papel habang natutulog si Eddie at ang kanilang mga anak. Isang malakas na katok sa pintuan ang nagpagising sa natutulog na si Nancy. At nakita niyang nakatayo ang kanyang inang si Baby Santos. 2 lalaki ang pumasok na may hawak na papel. Hinarap sila ni Baby Santos at ipinakita din nito ang hawak niyang papel. Nakatitig lamang sa kanila si Nancy, ang anak ni Baby Santos na 11 years old. Maiyak-iyak na tinitigan ni Baby Santos ang mga pumasok na lalaki at sinabing, "Hindi po kami yan, sir. Huwag niyo po kaming papatayin." Pakiusap ni Baby. "Hindi kami ang hinahanap niyo, sir. Itim ang suot ng mga lalaki, itim ang kanilang sapatos, itim ang kanilang pantalon, itim ang mga jacket nila. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng mga itim na bonet na may mga butas na sapat para lamang makita, maamoy at makapagsalita. Ang kanilang mga baril ay itim din. Walang nagawa ang mga pagmamakaawa ni Baby Santos para pigilan ang mga lalaki. Ang isa ay dumiretso sa nakahigang si Eddie, asawa ni Baby, at sinipa ito, itinutok ang baril sa kanyang ulo at binaril siya ng 3 beses. Umalis ang mga lalaki habang umiiyak si Baby Santos at ang kanyang mga anak. Ngunit hindi ito natapos doon. Ang buong akala ni Nancy ay tuloy-tuloy na ang pag-alis nito, ngunit bumalik ang mga lalaki at dire-diretsong naglakad papunta kay Baby, tumigil ito sa harap niya. Si Baby Santos ay halos 4 na talampakan ng taas. Ang mga pumasok ay mas matangkad sa kanya, maging sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, gusto ni Nancy pumatay. Uminit ang kanyang dibdib, puro galit ang kanyang nararamdaman. Hinarap niya ang mga lalaki at pinagmumura ito. Sa murang edad ni Nancy ay lumabas ang mga masasamang salita sa kanyang bibig habang umiiyak. Inabot muli ni Baby Santos ang hawak na kapirasong papel sa mga lalaki. Isa itong kasulatan na sila ay isang surrenderer sa barangay na dati silang gumagamit ng droga. Patunay ito na noong nakaraang buwan ay sumuko ang mag-asawa sa mga lokal na opisyal. Sila ay mga drug user, isang tricycle driver, at siya ay isang manikurista para sa rehabilitasyon. Nangako sila na magbabago sila para sa mas malinis na pamumuhay at bilang kapalit, bibigyan sila ng immunity mula sa pagpapatupad. Ito ay sa halos 1 buwan na pamumuno ni Presidente Rodrigo Duterte nang sa kasagsagan ng kanyang tinatawag na war on. Maraming pinapatay araw-araw ang mga pulis at behilante ayon sa balita. Iisa ang kanilang mga target, mga drug suspect. Si Pangulong Duterte ay gumawa ng isang utos tungkol sa mga drugs user, drugs dealer o sa lahat ng may kinalaman sa droga. Sa pagdeklara ng war on drugs, ito ay tahasang ipinatupad 24 hours. Ayon pa sa balita, sinabi umano ni Pangulong Duterte na siya ay masaya na patayin silang lahat, tulad ng ginawa ni Adolf Hitler sa mga Hudyo. Ito ay ayon lamang sa mga balita. Nilingon ng mga lalaking nakabonet si Nancy, ang anak na 11 years old. Sumigaw si Baby Santos na, "Please, huwag naman sana. Iyan ang aking anak na babae. Ito ang aming dokumento. Patunay na sumuko na kami." Patuloy na paliwanag ni Baby Santos. Sumagot ang isa sa mga nakabonet, "Hindi namin kailangan iyan. Ang kailangan namin ay kayong mag-asawa," sagot ng lalaki. Isang putok sa braso ni Baby Santos ang umaling-awngaw. Sumugod si Nancy sa kanyang ina, pilit na tinatakpan ang kanyang ina. Itinutok ng lalaki ang hawak nitong baril sa ulo ni Nancy.
"Huwag mong barilin! Bata lang yan!" Babala ng isang boses mula sa kanyang kasamahan. Hinila ni Baby Santos si Nancy sa likod niya at napaluhod. Nakiusap siya na tumigil na sila na tama na. Inaasahan ni Nancy na makikinig ang lalaki dahil ang tagpong iyon ay iyong makikita ang isang ina na nakaluhod at umiiyak at nagmamakaawa habang nakatago ang panganay nitong anak na 11 years old sa kanyang likuran. Nanginginig sa sobrang takot. Kitang-kita ni Nancy na binaril ang kanyang ama. Ngunit sa kasamaang palad ay binaril pa rin ng lalaki ang kanyang ina sa ulo. "Duterte kami," ayon sa kanila, habang naglalakad sila palabas. Nilingon ni Nancy ang kanyang ama, bumubuntong hininga ito. Parang may gusto siyang sabihin kay Nancy. Naglakad siya palapit, sinubukang ilapit ang kanyang mga tenga sa labi nito, ngunit parang puro ingay na lang ang naririnig ni Nancy. Sinikap ng kanyang ama na makapagsalita pa, ngunit lumabas ang dugo sa bunganga nito, dahilan para ito ay matuluyan. Nilingon niya ang kanyang ina at niyakap ang walang buhay nitong katawan. Ang mga magulang ni Nancy ay isa sa mga unang biktima sa kampanya kontra droga ni Pangulong Duterte. Kasama sa mga pagpatay ng mga bigilante na inspirasyon si Pangulong Duterte, ang bilang ng mga nasawi ay hindi na mabilang. Si Nancy ay magiging isa sa mga bilang ng mga bata na nawalan ng ama at ina dahil sa war on drugs. Ayon sa investigador, si Nancy ay nanumpa na ang mga pumatay sa kanyang mga magulang ay mga pulis. Ang ebidensya ay ang piraso ng papel na dala ng isa sa mga lalaking nakabonet na pumasok sa kanilang tahanan. Narinig niyang sinabi nito sa kanyang mga magulang na ito ay isang warrant. Makalipas ang mahigit ilang araw, kumatok ang mga pulis sa kanilang mga pintuan na may dalang balita. "Magandang balita," sabi nila. Natagpuan ng pulisya ang pumatay kay Eddie at Baby Santos, mga magulang ni Nancy. Ngunit napatay din ito mga otoridad. Noong gabi ng September 1, 2016, isang Instituto Homero ang binaril sa San Vicente Street sa Caloocan City. Sumugod ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen at ayon sa mga saksi, ang pumatay ay isang lalaking nakasakay sa pula, puti at itim na Honda Wave na motorsiklo. Ito ay nakaitim ng bonnet. Ang isa sa mga opisyal sa pinangyarihan ng krimen ay agad na nagradyo sa iba't ibang presinto at sa mga highway patrol para magsagawa ng checkpoint. Makalipas ang ilang minuto, ay may tawag na natanggap ang opisyal at sinabing may sobrang bilis na motor sa bagong silang malapit sa hangganan ng Caloocan sa lalawigan ng Bulacan. At agad itong hinarangan ng mga otoridad sa checkpoint na pinamumunuan ng isang koronel. Sinenyasan nila ang rider na huminto, ngunit lalo nitong pinaharurot ang motorsiklo at nilagpasan ang mga otoridad na nakatayo sa checkpoint. Nauwi sa shootout ang habulan na nauwi sa pagkamatay ng nakamotorsiklo at ayon sa mga otoridad ito ay isang killer. Naalala ng investigador na si Ryan ang gabing iyon, tapos na nang dumating siya, malamig na bangkay na ang sinasabing killer na nakamotorsiklo. Habang nagsusulat si Ryan sa lugar ng pinangyangrihan, unti-unti niyang hinubaran ang nasabing killer para sa kanyang report. Una niyang tinanggal ang helmet at nang kanyang tanggalin ang bonnet ay nagulat siya sa kanyang nakita, familiar ito sa kanya. Ito ay si Elpidio Manding, isang pulis mula sa Caloocan City. Nauna ito sa kanya ng mahigit isang dekada. Estudyante pa lamang ang investigador, si Elpidio Manding ay isa ng pulis sa Caloocan City. Si Elpidio Manding ay isang pulis na nakatalaga sa kanyang sariling bayan at doon na-assigned hanggang sa siya ay nagretiro. Nakuha ng SOCO ang isang baril, isang pakete ng methamphetamine sa motosiklo ng namatay sa engkwentro na dating pulis na si Elpidio Manding. At pagkatapos ay nakakita sila ng isang piraso ng papel na nasa bulsa nito. Ito ay isang listahan ng mga pangalan. Kilala ni investigador ang ilan sa kanila. Nariyan si Instituto Homero na pinatay noong araw ding iyon. Tapos, nandoon sina Eddie at Baby Santos. Ang kapirasong papel na nakita ni Nancy
na hawak-hawak ng kanyang nanay noong gabi na pinatay ang kanyang mga magulang ay isang kill list or listahan ng mga papatayin. Ayon sa investigador, si Elpidio Manding ang pumatay kina Eddie at Baby Santos sa harap mismo ng 11 years old nitong anak na si Nancy. Nang matagpuan at napatay si Manding, idineklara niyang solved na ang kaso. Simple lang ang katwiran ng investigador. Si Manding ay tumugma sa paglalarawan ng mga saksi sa pagpatay kina Eddie at Baby Santos, isang lalaking nakasuot ng itim na nakasakay sa motorsiklo. At ang mga pangalan ng mga biktima ay nakita sa listahan na hawak-hawak nito. Ngunit sa alaala ni Nancy, hindi lang isang lalaki ang pumatay sa kanyang mga magulang ang kanyang nabilang. 6 ang kanyang nabilang. Ayon pa dito, hindi siya bulag. Siya ay 11 years old na at marunong na siya magbilang. 2 lalaki ang pumasok sa kanilang bahay, habang 4 na lalaki ang nagbabantay sa labas. Para kay Angel, magkakaroon lamang ng hustisya kapag nahuli ang lahat ng mga lalaking pumatay at mga kasabwat nito. Dapat mamatay silang lahat, ngunit tinapos na ng mga otoridad ang kaso. Ito ay considered na case closed. Ano nga ba talaga ang katotohanan? Makakamtan pa ba talaga ni Nancy ang katarungan? Sa kasalukuyan ay nasa tabi ng higaan ni Nancy ang urn, lagayan ng abo ng kanyang mga magulang. Mangyari po lamang na mag-subscribe para sa mga susunod nating kwento.